O eto, pakinggan naman natin kung papaano nagmukhang aso si Torre sa Senado. Masama ito pag nagsisinungaling ka, huling-huli ka sa akto. O ayan, pakinggan nyo kung gaano kawalang alam sa batas itong pinakamayabang na tagapagpatupad ng batas. Kinawawa siya sa Senado, nga. O ano yung alam mo sa element of the case. Element of the crime. Anong alam mo? Putang nga siya, ha? Di bang yabang-yabang tinatanong ni Pangulong Duterte, what is my crime? What is my crime? Di ba sabi ni Pangulong Duterte? What is my crime? Hindi niya masagot. Hindi. Doon ka na magpaliwanag. Walang judge dito. Ganun yung mga sagot niya, di ba? O ngayon, tinatanong siya dito. Nga. Utang ina, walang maisagot na tinuturuan pa ni Rimulya, ni Marbil, ni isang Rimulya din. Utik yan. Tapos, pag hindi niya na kaya sagutin, si DOJ po sasagot. I invoke my right to double jeopardy. Ay, hindi. Ano yun? I invoke the sub judice rule. Biglang ganun. Biglang nagkaroon ng sub judice. Putang ina, ang gagaling ninyo magpa-interview. Ang gagaling ninyo sumagot sa mga tanong sa media. Tapos, nung tinatanong na kayo sa hearing, puta, biglang sub judice. Anak ng tinapay, pakinggan ninyo kung papaano nagtae yung pinakamayabang na pulis sa balat ng lupa. Again, fake news yan, ha? Hindi totoong siya ang pinakamayabang na pulis. Napakabait niya, napakagalang. Oo, sa katotohanan nga, nag-bless pa nga yan, eh. Kay Pangulong Duterte, sa sobrang paggalang niya kay Duterte. O sa sobrang paggalang niya kay Duterte, talagang ginawa niya yung trabaho niya ng tama. O pakinggan ninyo yung mga katanungan sa kanya at pakinggan ninyo kung magaling ba talaga to o kupal lang. Ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125. sinabi na nga ni Oy, Article 125. Oh. Executive Director sa ating PCTC, na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice pa. Alena, diffusion lang yun. Walang red notice. Pero fake news. Fake news yan, ha? Kaya maniniwala sa akin. Pero diffusion lang yun. Wala pa nga pong red notice. Ba't ka nagmamadali? Eh yung Interpol nga hindi nagmamadali. Ba't ka nagmamadali? Eh paano nga, ma'am? Birthday niyan yan. Siyempre, birthday niya, maaga pa, nandiyan siya. O na anong oras lulutuin? Nag-text siguro sa kanya, paanong oras lulutuin yung Shanghai? Eh, gusto niya pa naman malutong yung Shanghai. O sige, luto mo yan, alas 4. Alas 5 siguro, nandyan na ako. Para malutong pa. Eh, putang ina, inabot sila ng 9, alas 10, alauna. O so, ano ngayon nangyari? Putang ina, kuluntoy na. Yung Shanghai, pag uwi niya, yung mga kainuman niya, lasing na lahat. O kaya nagmamadali yan. Ikaw naman, Aimee. Wala ka namang pakundangan eh. Bira eh. There is a warrant. Takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? Ayun, ang pinakamasaklap sa lahat. Binigay ko nga sa inyo example yung nakaraan. Hindi ba? Red notice na yun. Interpol, Pinoy pa. Pinoy, hinihingi ng Pilipinas. Tapos, hindi Timor-Leste resident, pero pinagtanggol ng Timor-Leste at ngayon natalo ang DOJ, natalo ang Pilipinas. Arnie Tevez nagwagi, putang inisa na siyang hindi na siya ngayon hindi siya in-extradite sa Pilipinas. So nawala ay yabang ni Rimulya at saka ni DILG. Tangina naman siya. Isa pa naman to sa mga achievement lang ni DILG Secretary. Mantakin mo yan lang ang achievement niya. Ang achievement lang niya, una si Bantag, pangalawa si Tevez, pangatlo si Pastor Kibuloy. Tatatlo na ng achievement niya sa buhay, nabawasan pa ng isa. Utang ina, Arnie Tevez, ang galing-galing mo. Utsa. Napakagaling mo, Arnie Tevez. O so, yun na nga, Arnie Tevez nga eh. Wala kayong nagawa eh. Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer you to the SOJ, ma'am? Oo, tangina niyan. Refer it to the SOJ pag di mo alam sagot. Bakit SOJ nagutos sa'yo? Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Tori, kung sumunod ka sa protocol, kaya bang yabang mo.
kung sumunod ka dun sa protocol, kung nakinig ka kay Pangulong Duterte, hindi ka mukhang tae ngayon. Pangit ka na nga eh. Nagmukha ka pang tae dyan sa hearing na yan eh. Lahat na lang ng hearing, mukha kang ewan eh. Tapos nakukuha mo pang ngumiti, nakukuha mo pang tumingin sa salamin at matulog ng mahimbing. Tayo na ginawa kang engot dito. Nung hindi mo masagot, ipapasa mo ngayon sa DOJ Secretary. O hindi pwede sumagot ka. Magaling ka, di ba? Matalino ka, di ba? Ganyan din na sinabi ni Cayetano sa kanya eh. Ipaliwanag mo ngayon sa akin kung ano yung element of the case. Ay, hindi po ako ang hindi si ganun. Hindi ba sinabi mo, alam mo, hindi nga po, hindi ako ang nagbasa ng warrant, anong kaso, si ganito. Oo nga, pero di ba sabi mo kanina, yabang-yabang mo, alam mo. Kung alam mo, ano yun, papaano, putang ina nga. Puros yabang lang, pero walang laman. Oh, hindi ba? Fake news ba yan? Hindi, napanood ko dito eh. Oh, yun ang pagkakaintindi ko. Pero huwag kayong maniwala sa akin. Hindi naman ako magaling na vlogger. O ano lang to, trip-trip lang to. If the SOG wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant. And Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority. And I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal mo code. warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. At many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General. Ano ba talaga to? Tangina. Nag-cite ka pa ng batas, putang ina, mali pala. Yung sinite mo palang batas, warrantless arrest. Kumbaga, ongoing yung crime, kaya kailangan mo na siyang arestuin at madalian yun. Because the crime is ongoing, ganon. Ngayon, kung ito naman ay with warrant arrest, gaano katagal yung with warrant arrest? Kasi kung may warrant ka, may inaaresto ka, merong ample time yun para ma-counter niya yung or ma-access niya, ma-utilize niya yung mga legal remedies available para sa kanya. So itong article na sinasabi mo, tolonggis ka, warrantless arrest. So warrantless arrest ba to o may warrant? Oh, sagutin mo yun ha, Tori ha. Walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless Yun ang sinasabi ko. Kapag with warrant na arrest, merong reglementary period. Pagka warrantless arrest, hindi mo na pwedeng patagalin. Kasi pag pinatagal mo yung warrantless arrest, puta, hulid up yan. Baka nag-aantay ka pa ng lagay. Baka nag-aantay ka pa ng areglo. O hindi pwede yun. Kapag ongoing at yung kaso, ongoing yung krimen, nahuli mo, warrantless arrest, kulong ka agad dyan. To follow na yung mga yung proseso legal. Pero kung ikaw ay nagsiserve ng warrant, may warrant ka, so may reglementary time yan. At ang tanong, gaano katagal yung reglementary time? Para itong hinuhuli mo ay talagang masabi mong proper yung pag-aresto nyo sa kanya. arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Sige na. Hindi pareho yun. Hindi pareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the revised penal code. Walang nagawa si tanga. Nga, hindi ba? Ay yabang-yabang mo. Article 125, Revised Penal Code. Philippine Consti. Philippines. Ayan ha. Ano ba yung Article 125? Revised Penal Code ng Philippines.
Ayan, no? Addresses the delay in the delivery of detained person to proper judicial authorities. It mandates that any public officer or employee who detains a person must bring them before the appropriate judicial authorities with specific time frames depending on the severity of the alleged defense. 12 hours for crime offenses punishable by light penalties, 18 hours for crimes of offenses punishable by correctional penalties, 36 hours for crime or offenses punishable by afflictive or capital penalties. Oh, so ito meron 12, 18, 36. Putang ina. Doon lang kayo sa 12, wala nga kayo sa 18, wala kayo sa 36. Kasi kung 36, umabot sana to ng kahit isang araw man lang. Hindi, minadali mo eh. Ayaw kalinaw-linaw dito. 36 hours to kasi crime against humanity. For crimes of or offenses punishable by afflictive or capital penalties. Crime against humanity, di ba? 36 hours. Ang dapat kung yung Article 125 ng Revised Penal Code yung susundan, yun yung sinabi mo eh. Pero yung Article 125 of Revised Penal Code, according to IME, warrantless arrest yun. Mantakin mo yung warrantless arrest. 36 hours. Oo yung warrantless arrest, 36 hours. So yung may warrant of arrest, dapat mas matagal yun. Mas mahaba yung panahon. Unlimited yun. Hanggat hindi niya nauubos lahat ng legal remedies, karapatan niya yun. Dapat ibinigay mo. So ngayon, nataranta si tanga. Yan ang sinasabi ko. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako abogado, kaya po huwag kayong makikinig sa akin. Oo, nakita ko lang yan dyan kay ChatGPT. Kasi lahat nasasagot niyan, binasa ko lang. Hindi ko sinabing totoo yan, binasa ko lang, kayo na bahalang humusga. Dahil ako po ay vlogger na sinungaling, wala kayong dapat paniwalaan sa akin. Ako po ay naghatid lamang ng nakakatawang mga balita. Tayo po ay nagbibiruan lamang dito sa channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna
Sa harap ng